Kapag pagkaing kontrobersyal ang pag-uusapan, malamang papasok sa isipan ng mga pagkaing nagpapainit daw ng damdamin at katawan. Ang mga pampagana o aphrodisiac kung tawagin. Medyo may kahawig siya na reproductive organ. Kapag hinawakan mo siya ng ganyan, mag-shrink siya tapos papasok siya dun sa loob. Wow! Ngayong gabi, yan ang mga pagkaing ihahain namin sa inyo. Mga putahing Ay, nako, ano ba to ang sarap? suwak na suwak sa inyong Valentine's date. Ang nalalasahan mo pa rin talaga yung flavor ng lobster. Wow! Ay, ang sarap naman ito. Alam niyo kung ano na lang kulang dito? Kadate. May makakasama rin tayong tiyak na magpapainit sa inyong gabi, Ayokong nakikita ka nasasaktan. ang kapuso actress na si Claire Castro. I love you, sobra. Ay, ang lambot. I love it. Pumasa kaya sa kanyang panlasa ang mga putahing nakapagpapainit daw ng katawan? Kakaiba siya kasi hindi siya lasang tahong. Hindi din siya lasang yung ordinaryong dynamite. Hindi ko siya ma-explain pero masarap siya. Kung malikot ang inyong imahinasyon, sa unang tingin marahil iba ang una ninyong maiisip dito. Pero maghunos dili po tayo mga kapuso. Isa po yung uri ng shellfish na kung tawagin elephant shell. Isa sa mga delicacies ay yung tinatawag nilang elephant shell or pinsutan. Ganito yung itsura niya. Actually, buhay pa nga ito. Actually, kapag hinawakan mo siya ng ganyan, mag-shrink siya tapos papasok siya dun sa loob. Hi, Chef Reggie! Medyo may kamahalan ba to? Abo, no? Magkano daw ito? 700 per kilo ito. Diyos ko! Ang mahal! 700 per kilo. Bakit po? Masarap kasi yan, malambot. Ah, malambot talaga. Pero kakaiba yung itsura niya, Opo, ha? ganyan lang po. So, may mga naniniwala na aphrodisiac din daw itong elephant shell na ito, kaya marami ring umu-order. So, ano siya? Para siyang, talaba o para siyang halaan? Mahalaan po. Para siyang halaan. So, it's a kind of clam. Sige po, chef. Start na po tayo. Igigisa muna ang bawang, luya, sibuyas, at onion leeks. Sunod na ilalagay ang mushrooms, bell pepper, at celery. Ito po, ano pong ginawa na natin dito? Nilinisan na po siya, ma'am. Tapos, Bali, ito po, nilaga po Apo. natin or Apo. ini-steam? binanlian lang po ng mainit na tubig. Parang binlanch Apo. lang. So, Para binanlian matanggal lang po yun. ng mainit na tubig, tapos biniak siya, Apo, tapos hilahin na lang po. hihilahin Apo. siya, tapos, Yan na po siya. malinis. yun na. Tapos Apo. lilinisan, magiging ganito yung Ganito na po itsura siya. niya. Oh! Parang squid, ano? Ang itsura. Akala mo pusit. Ito po ay oyster Oyster sauce. Chef, yung ganito pong elephant shell, kailangan po bang mabilis lang ang Opo, luto ma'am. sa kanya? Kasi hindi po siya kailangan po matagal kasi kukunat po yung Kukunat siya. Apo. Parang kapag nagluluto ka ng pusit, yung kailangan mabilisan lang. Ito Ay, na ano po yung- yan? Ito na po yung exo sauce natin. XO sauce? Apo. Ano naman ang XO sauce? Baboy, Oo. pork po, tapos dry scallop, kiwi. Oh, Pinaghalo-halo na po siya. Paghalo-halo? Apo. Ang alat. Medyo nga lang po siya, may malat-alat. Na maanghang. Apo. Pagkatapos, lalagyan ito ng kaunting chicken stock. Elephant shell in XO sauce. Tara, tikman natin. First time kong kumain itong elephant shell. Tikman natin. Lasa siyang pusit. Saktong-sakto yung pagkakaluto ni chef dun sa elephant shell. Hindi siya makunat at all. Tapos crunchy pa yung mga vegetables.
Okay siya. Aphrodisiac ang tawag sa mga pagkaing pinaniniwalaang nagpapataas ng libido ng isang tao. Itinuturing din daw na aphrodisiac ang mga pagkaing maanghang at nagpapainit ng katawan. Kasi yung nakukuha natin na anghang sa sili or yung lasa niya mismo na parang matalas, yun yung effect ng capsaicin. Nagre-release siya ng endorphins na nakaka-trigger ng ating tinatawag na happy hormones. Lalo pang magliliyab ang inyong pakiramdam sa seafood aphrodisiac na ating titikman kasama ang kapuso actress na si Claire Castro. Ayoko sa tabi Baka mahulog kasi ako. Mahirap pa naman ako mag-fall. Nakilala siya bilang Cielo Ignacio sa GMA teleserye na Nagbabagang Luha. Ayokong nakikita ka nasasaktan. Hello mga kapinasarap! Ako si Claire Castro at nandito tayo ngayon sa Kawit, Cavite. Samahan niyo ako na samahan sila na manguha ng tahong at titikman natin ang napakasarap na luto mamaya. Let's go! So nandito yung mga tahong. Hindi kailangan sumisid para kunin. Hirap nung ginagawa ni Kuya, oh. Ayan! Ayan ang mga tahong. Nakakainin natin mamaya. Buhay itong mga to, di ba? Malamang. Malamang buhay. Oh my gosh! Ang bigat, ha? Tapos mga bata pa ito. Kuya, pag nag-harvest po kayo, mga ilang kilo po yung nakukuha nyo? Basta kung ilan order sa amin. Galon? Oo, per galon. Kato bagyo, kung may order sa amin, nalawat kami dahil malaki naman pagka namin eh. Pagkatapos naman nilang maghango ng tahong, tuturuan nila ako kung paano maglinis. Tara, samahan niyo ako. Bakit niyo po tinatapakan siya? Madurog siya para maghiwalay-walay siya. Namamatay ba siya pag green na? Hindi naman o. Kasi buo-buo siya. Dahil mayroon linis pag ubo pa eh. May alimango, nakita niyo yon? Sige nga, Claire. Game ka pa ba sa paglilinis ng mga bagong hangong tahong? May oo nga, medyo may dikit-dikit nga siya. Tanggalin ko din itong mga Oo, to. yan. May talaga. Oo. Yan ang paborito ko. Ang ganda ng kulay, oh. Oo, kulay verde. Papakita ko sa inyo ang tamang paghiwalay sa kanila. Ito yon, may mga dumi siya. Ang gagawin, hihilahin. Medyo mahirap siya hilahin eh. Tatanggalin mo yung mga dumi. Tapos, sabi ni Kuya, itatapon daw dito. Kailangan siguraduhin na malinis yung mga tahong pag nakarating sa mga customer. Actually, mahirap. At saka medyo masakit siya sa kamay. Oh. Medyo nakakasugat siya kahit naka-gloves. Pero masaya, masaya. So, ito na nga guys. Ito na yung tahong na hinango natin kanina. At ngayon, lulutuin na natin. Anong gagawin natin, Kuya? Gagawa tayo ng lumpia dahil na may tahong. Sa isang kawali, igigisa muna ang bawang, sibuyas at luya. Sunod na isasangkot siya ang tinadtad na tahong at pagkatapos sunod na ilalagay ang carrots. Kapag luto na ang sinangkot siyang tahong, itatabi muna ito para palamigin. Ayan. Kapag malamig na, pwede nang ibalot sa lumpia wrapper. Oh, Kuya, paano ba natin ito babalutin? Una, kukuha tayo ng itong sili. Dito. Lalagay mo So, sa hindi siya gaanong kagitna. dito sa pinakagitna, yan. Ganito, guys. Tapos lalagyan natin ng tahong, yan. Ipapatong natin dun sa sili. Yan, tama. Lalagyan natin hanggang dito sa dulo. So pupunuin natin yung padulo. Yan. Sige, ako na. Yan. Tapos, Kukuha tayo ng keso, dalawa, yan. ipapatong natin doon. And then, ano pa po? Babalot na natin siya pag ganito. Yan. Ibabalot na pa. Ganito yung balot, guys. Talagang kailangan masikip yung pagkabalot.
Pagkatapos ibalot, iprito na yan. Ayan na. Ayan na, luto na ang dynamite na lumpiang tahong. Ano kaya lasa na ito? Tignan na natin. Hindi raw mabubutas ang inyong bulsa sa aphrodisiac dish na ito, kaya naman pwedeng iluto sa bahay. So yan, isasawsaw ko to sa suka. Sa sukang may sili, favorite ko. Mahilig kasi talaga ako sa maanghang. Ito na guys. Kakaiba siya kasi hindi siya lasang tahong. Hindi din siya lasang yung ordinaryong dynamite. Hindi ko siya ma-explain pero masarap siya. Medyo may hawig siya sa lasang beef na mas masarap. Maanghang ng konti. Konting-konti lang. Pero kung may sapat kayong budget para sa celebration ng isang espesyal na okasyon, gaya na lang ng anniversary o kaya Valentine's Day, siguradong papatok sa mga magsing-irog ang mga seafood aphrodisiac na ito. Dito sa Pasay City, pag nag-order ka ng isang seafood dish, pwedeng mamalengke ka muna, tapos ipapaluto mo na lang sa kanila. Tingnan nga natin kung magkano yung presyo ng mga very, very fresh daw na mga seafood dito. King prawn, 1,800 pesos. Ay, napakalaki! Ito naman yung tinatawag nila na blue crab kasi makikita ninyo yung mga sipit niya, blue siya. 950 pesos, 1,800. Tapos ito, buhay pa yung mga alimango. Kung sipit lang ng alimango ang bibilin mo, 1,200 pesos per kilo. Ibang level! Pero ang pakay ko talaga dito ay ito. Lobster or tiger lobster. So, if I'm not mistaken, ang presyo nito ay 3,500 pesos per kilo. Pero, ang sabi nila, kung medyo may pera ka, pwede kang umorder ng lobster na talagang buhay na buhay pa. Pero syempre, mas mataas na ang presyo nun. So, tingnan natin yung mga live lobster nila. Incidentally, ang lobster, isa daw aphrodisiac. Kasi meron itong zinc at saka merong vitamin B12 na nakakapagpataas ng adrenaline, ng energy, fertility, at testosterone ng mga lalaki. Oh! Totoo kaya yon? Hi! Kumusta? Okay naman po. Si Pangga, tama ba? Yes po, Pangga po. Si Pangga, kababayan ko sa Rojas, Yes, sa Capiz. Yes, madam. Oo. So, totoo ba ang chismis na yung lobster na 3,500 pesos kapag patay, pag buhay, 5,800 Ay! per kilo. 5,800, akala ko 5,000 lang. 5,800, madam. Ay, Ito Diyos. sa tiger lobster. Buhay pa siya. So, susubukan ko ngayong manghuli ng lobster. Tanggali ka dito. Alin Ayan ba naman. dito? Diyos ko, teka lang ha. Ito po. Hindi to naninipat ha? Ay, hindi po. Oh my God, teka lang, wait lang. Ito Ayan, na po. Ayan na. Dalawang sipit? Yes, pwede Hawakan naman. ko. Dahan-dahan lang ha. Ayan. Ayan na! Bihig naman yung mga alaga Behave natin. naman pala yung lobster. Yes. So, may mga bumibili nito kasi sinasashimi nila. Yes po, for sashimi. Mas manamis-namis ang Yes lasa po. daw kapag buhay. Kaso lang parang hindi ko afford. Wow. Aphrodisiac daw to eh. Oo. Pampataas daw ng ano. So, ito na yung nahuli nating lobster. Para fresh na fresh yung iluluto natin. Idiretso na natin sa kusina. Kasama ko ngayon dito si Kuya Joel. Hi, Sir Joel. Ma'am. Okay, tuturuan niya tayo kung paano gumawa ng lobster Cheese noodles. cheese noodles. So, may lobster na, may cheese pa. Sarap nito. Okay, so, simulan na po natin. Igigisa muna ang luya at onion leeks. Ano po yan? Yan yung pinaglagaan na ng lobster? Lobster. Ah. Tapos lalagyan natin yung Noodles. Anong Noodles. klaseng noodles po ito? ano lang ma'am, ito. Chinese noodles ito eh. Pancit Canton kung sa Parang atin. pancit canton. Pancit Canton kung tatawagin natin. Pagkatapos, titimplahan ito ng seasoning powder, chicken powder, asukal,
at kaunting asin. Ilagay na rin ang keso. Boss. May cheese na! Yung cheese na ginagamit niya, yung talagang mabilis matunaw na cheese. Oo. Quick melt ba? Oo. So ito ang ninutulong natin doon sa pinanglasa natin doon sa pancit canton, yung mismong pinaglagaan ng lobster. Lobster. Plus Para yung malasa mga siya. chicken powder. Para malasahan mo siya, ma'am. Oo, para malasa. Lagay natin sa plato. Parang ito ngayon yung base niya. So, naluto na natin yung parang bed niya. Ngayon, yung toppings na. Para naman sa lobster toppings, igigisa ang luya at onion leeks. Ito, ma'am. Cheese. Cheese agad! Idadagdag ang keso at ang pre-cooked lobster meat. Yun! Titimplahan ng asin, asukal, seasoning powder, chicken powder at chicken stock. At para maging malapot ang sauce, gagawa ng potato starch slurry. Para lumapot lang. Pwede rin cornstarch ang gamitin. Pwede rin, ma'am. Pwede Pero rin. mas maganda ito, ma'am, eh. Talaga? Potato starch. Potato starch yun yung ginagamit sa mga lomi. Eto na po. Wow! Panalo! Luto na ang ating lobster cheese noodles. Alright, tikman na natin itong cheesy lobster noodles. Natin. Wow. Ang linamnam niya. Ang sarap ng lobster. Grabe, saktong-sakto yung luto. Panalo. Ay, nako, ano ba to, ang sarap. Hindi overpowering yung cheese. Saktong-sakto lang para mabigyan niya ng linamnam yung dish. Ang nalalasahan mo pa rin talaga yung flavor ng lobster. Ay, ang sarap naman ito. Yung mismong dish niya, maalat-alat siya na malinamnam. Tapos, talagang ang star of the show ay yung lobster. Kasi, it's perfectly cooked. Hindi siya overcooked at all. Very tender pa siya. Tapos, wala siyang lansa at all. Siyempre, hindi pa tapos ang pagpapakitang gilas ni Kuya Joel sa atin pagdating sa lobster. Bukod sa lobster cheese noodles, tuturuan din niya tayong gumawa ng lobster soup. Chinese soup. Chinese soup. Lobster Chinese soup. Tingnan nito ah. Game! Igigisa muna ang luya, onion leeks at mushrooms. Sunod na ilalagay ang lobster stock. At pinagkuluan ng lobster. So, kapag nagpakulo po kayo ng lobster, make sure wag po masyadong kulong-kulo. Kailangan nyo lang, mga 3 minuto lang, tanggalin nyo na kaagad yung lobster para hindi siya ma-overcook. Titimplahan ng sabaw ng asin, asukal at chicken stock. Ano Lagyan po natin yan? yung mustasa. Chinese mustasa, ma'am. Pero kung wala kang Chinese mustasa, anong pwedeng ilagay? Pwede Tagalog, ma'am, ah. Pechay Tagalog? Hindi, Tagalog na mustasa. Ganun talaga? Parehas lang ang ano. Parehas lang? Okay. Hayaan lang kumulo sa loob ng 5 minuto. Kapag kumukulo na, pwede nang ihalo ang pre-cooked lobster meat. At para maging creamy, lalagyan ito ng evaporated milk. Huling ilalagay ang Japanese tofu, hayaan lang ulit kumulo sa loob ng ilang minuto. Ang ganda naman. Alam niyo po, ang lobster ay very rich in zinc and B12. Nakakapagbigay ng energy, fertility, charot! At saka nakakapagpadagdag daw ng testosterone levels. Ay, nako. Bagay na bagay pang Valentine's Day. Nako, excited na akong tikman itong lobster soup Chinese style. Oh, wow! Sobrang refreshing ng soup.
But at the same time, malinamnam siya. Crunchy pa yung mga vegetables na nilagay. Tikman natin yung mismong lobster. Mas subtle yung flavor ng lobster dito compared dito. Ito medyo mas malalasahan mo talaga yung alat ng lobster. Ito, very, very subtle siya. Parang naghalo na yung flavor ng vegetables doon sa mismong lobster. Sarap. Yung soup itself is very refreshing at saka meron siyang linamnam. Alam niyo kung ano na lang kulang dito? Kadate. Yun na lang ang kulang dito, kadate. Sobrang perfect for Valentine's Day. Ito, kukunin ba to? Ang next seafood dish natin, medyo mahalay raw ang itsura. Ano ba ito? Bakit itsurang ano? Nahahawig daw kasi ito sa, alam nyo na. Sea cucumber ang tawag dito na karaniwang nahuhuli sa dagat at bakawan. Sinasabing aphrodisiac din ang mga sea cucumber, pero ano kaya ang lasa? Yan ang aalamin ni Claire. Kasama ko ngayon si Chef Wu. He is a Hong Kong national. And kasama natin ngayon ang operations manager na si Sir Eric Lim. How are you today? Yeah, I'm fine, yeah. I'm very happy to be here and I'm excited to learn this recipe. Una munang naglagay ng mantika, saka inihalo dito ang tinatawag nilang supreme stock na mula sa pinakuloang manok, ham at iba't ibang Chinese spices. Pagkatapos, inilagay na ang half-cooked na sea cucumber. Pinakuluan ito sa loob ng 10 minuto. Well, nakikurious ako kasi parang nag-expand siya. Lumaki siya habang nagbo-boil. At para lumapot ang sauce, lalagyan ito ng cornstarch na tinunaw sa tubig. Titimplahan ito ng oyster sauce at sunod na idadagdag ang broccoli. For toppings, lalagyan ito ng shrimp roe o yung itlog ng hipon. Excited na ako. So, ayan, titikman na natin. Ayan. Ay, ang lambot. I love it. Pero yung texture niya, para siyang, to describe it, parang tenga ng baboy yung texture niya, pero sobrang sarap, guys. Isa pa sa mga tinaguriang aphrodisiac daw ay ang eel. Ito, black eel ito, igat or palos. Ay, kasi madulas siya, kaya sinasabing aphrodisiac daw ito. Tuturuan din tayo ni Chef Reggie kung paano iluto itong black eel na ito. Anong ginawa na natin sa kanya? Ito na yung niluto po ninyo, di ba? Apa, in-steam lang po, half-cook lang po siya. Half cook Opo. lang, in-steam. Tapos tinanggal nyo na Yung buto po. yung boneless buto. na po siya. Boneless na. Okay. Alright. Sige, simulan na po natin, Chef. Igigisa ang luya, bawang, sibuyas at onion leeks. Sunod na ilalagay ang siling pangsigang at siling labuyo. Titimplahan ito ng kaunting patis, Black eel. matapos mag-caramelize ang mga aromatics, ilalagay na ang igat. Titimplahan ito ng oyster sauce, toyo, chicken powder, asukal at paminta. At para mag-blend ang flavors, hinaluan din ito ng kaunting chicken stock. Wow! Look at this. Oh, black eel in oyster sauce.
Ay, panalo. Medyo maanghang ah. Super lambot nung eel. Kailangan may kanin. Buti na lang may baon ako. Kailangan lang maingat kayo kasi merong pang konting tinik doon sa may sides. Mas okay talaga to pag may kanin. Ang lambot nung meat ng eel, tapos hindi siya slimy. Usually yung natitikman ko na luto sa eel yung may gata eh. So, bago ito sa aking panlasa. Yung oyster sauce ang nilagay. It works. Okay siya. Para maging exciting ang Valentine's Day celebration, pwedeng-pwede niyong lutuin at lantakan ang mga pagkaing pampagana o aphrodisiac dishes na inihain namin ngayong gabi. Pero tandaan mga kapuso na ang tunay na sangkap na nagpapaalab sa anumang pagsasama ay ang pagkakaroon ng pagmamahal, tiwala at respeto sa isa't isa. Magandang gabi, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Alam niyo kung ano na lang kulang dito? Kadate.